So yun po mga idol, no? Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Brad Dodong Adventure nagbabalik, no? So ngayon po yan, dito po tayo sa nirerentahan namin bahay. Pero bukas siguro, ililikas ko yung pamilya ko. Kasi medyo delikado po yung sitwasyon ngayon. Lalo na may balak na lumusob yung mga kalaban. Yun, pinag-ready ko na yung pamilya ko para bukas na madaling araw mailikas ko sila dito. Kanina may mga tao na umaaligid pero hindi sila makapasok kasi malakas na yung bakod na orasyon dito eh. So, yun. Hindi kami ngayon. Hindi kami makakatulog. Kami dalawa ni Dudoy kasi yun nga, magbabantay kami dito, magdamag. Sakto namang mga medyo maliwanag na lalakad po kami. At sinabihan ko din po si Master G na wag magkumpiyansa kasi nasa kanya si Batang Verdugo. Posible na salakayan siya doon. Kasi galit na galit si Dilubyo eh. At ito pa matindi. Sabi ng informer ko kasi nagkaroon ako ng tiwala sa kanya nung time na hindi ko lang po ibabanggit ang pangalan niya at yung identity niya, mga idol. Ano po yan eh, sabi niya sa akin na kilala ko ba daw si Johnny Hunter. Sabi ko na oo, kasi isa yan sa tumulong sa amin noon na makalabas. At marami din kaming pinagdaanan ni Johnny Hunter noon. Sabi niya na may posibilidad daw na yung mga hypnotizer kasama daw doon sa mga pupunta or tutulong kina Medallion na puksain kami dito, no? At yun nga, medyo malakas daw na tao yung mga hypnotizer na yun. May mga mangkukulam, may mga din, may mga commander din na pupunta, no, na makikipagtulungan sa kanila. Yun nga. At may posibilidad din daw na isa si Johnny Hunter na dadalhin ni yung Maskara. Si Maskara. Isa si Johnny Hunter na gagawin nilang alas para tugisin kami. Kasi alam naman nila na dati kung kasama ko si Johnny Hunter, kaibigan ko yun. Magkapatid din kami sa larangan ng pagiging hunters, no. So
parang siya yung gagawing alas nila. Kasi ayaw ko makasakit ng kapatid ko eh. Yan din yung isa sa mga kahinaan ko. Kaya kailangan po na kailangan pong doble ingat at safety muna yung pamilya. Di bale na po, Panginoon na po yung bahala sa amin lahat. Ngayon pa na magbabagong buhay tayo. Ngayon pa na sobrang dami ng mga pagsubok sa buhay. Ngayon pa na masaya na ako na nakalabas kami dun sa dating buhay namin ng mga anak ko. Masaya na sana yung pamilya namin. So nga lang habang tumatagal lalong lumiliit yung mundo namin. Kaya yung problema. Yung mga taong yan talaga sobrang matitigas. Sobrang parang wala na mga kaluluwa, mga idol. Simple lang naman yung gusto namin Tumigil sila sa mga ginagawa nila para makapagbagong buhay, makapagsimula sila. At kami din, para ipagpatuloy yung mga bagong journey namin sa aming buhay, kanya-kanyang buhay. Gano'n. Kasi nasa panig man kami ng katarungan. Pero hindi maiiwasan na maisip ko na magulo pa rin yung buhay namin ngayon. Dahil hinahunting nila kami. At yun nga, imbes na umiwas, yung gagawin ko, safety yung pamilya, lumaban, tapusin yung mission, tapusin yung gulong ito. Sana matapos na, mga idol. Kasi yung pamilya namin yung kawawa mga inosente, mga taong inosente, binibiktima nila. Walang kinalaman doon sa gulo, walang kaalam-alam. Grabe yung mga tao na yung mga idol. Pero di bale, mga idol, kasi alam naman natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At andyan din po kayo, sumusuporta, nagdarasal sa kaligtasan namin, hindi lang sa Explore, kundi pati na rin sa pamilya namin. Kaya patuloy po kaming lalaban, mga idol. Yun nga. Hindi ko pa alam kung kailan ko ma-upload yung video na to. Medyo may din kasi, mga idol, may minsan or may mga point na pinanghihinaan talaga ako ng loob. Lalo na pag naiisip ko kung ano yung kahinat na ng lahat pag may mangyari sa pamilya ko, gano'n. Pero pinipilit ko po na i-focus yung isip ko sa safety nila. Yan, ito po. May na po yan. Yan. Kasi kung ito lang yung ilalagay namin, gumaganyan yan Nakikita kami doon sa labas. Yan.
nakikita kami. Pero pag ganito, yung ginagawa namin, pinapatay namin yung ilaw. Pinailaw ko lang ngayon kasi hindi ako makita sa camera eh. Sayang, kahit ilang bahay na yung nalipatan namin. Sinusundan pa rin kami. Mga kalaban, nalalaman pa rin nila yung mga location namin. Kaya, imbes na iwan namin tong narerentahan namin na bahay, yung gagawin namin, safety ko na lang yung pamilya ko at lalaban. Yan na lang yung gagawin. At maghahanda din po kami ng mga kailangan namin, mga baon, mga para sa ritual sa mga anting-anting namin. Papakainin namin, riritualan muna namin yung mga anting-anting namin para handa dun sa susunod na exploration. At sa mga nag-request po na tungkol dun kay Johnny Hunter, malaking banta po sa amin yung tao na nag-hypnotize sa kanya. At lalong-lalo na po ngayon si Johnny Hunter na nawala na sa katinoan. Nasa ilalim na ng hipnotismo ng kalaban. Siguro kasi nakita ko sa video niya kasi may isang tao na nagbibideo sa kanya. Parang kalaban yun siguro. Parang tungkol do sa aura ni Johnny Hunter. Si Urak ba yun? Urak na yung pangalan niya ngayon. Tungkol dun sa aura ni Johnny Hunter, aka Urak, yan. Medyo masakit sa mata ko yung buhok niya, yung wig. Oo. Parang andun yung parang andun yung kapangyarihan na kumukontrol sa kanya. Sa akin lang opinion. Kasi nakikita ko naman po Kumbaga, pag may katangian talaga na kayang basahin yung isang tao, yung aura ng isang tao, kahit sa cellphone mo lang makita, alam mo na kung anong nangyari sa kanya, ganito, ganyan. Ano yung mga posible na nagko-control sa kanya. Ganun. So, hayaan nyo po. Kung totoo man yung sinabi na informer ko na isa si Johnny Hunter sa posibleng dalhin or posibleng makakarating dito, dun sa location namin, dun sa pinag-explore namin. Kasi yung last exploration namin ni Dudoy, yung tinumbok nila na location, sa location nila medalyon na doon daw pupunta sa kanila. So, it means doon din dadalhin nila or doon din makakarating si Johnny Hunter or si Urak. Yan. At yung si Maskara ba yun? Yung nag-ano sa kanya? Yung nag-hypnotize sa kanya. Pasensya na po kayo mga idol sa itsura natin ngayon kasi medyo nangayayat po talaga. Payat naman talaga ako pero di ba po talaga yung
Yan o. Payat na po. Sa ano ito mga idol, siguro sa hindi masyado nakakatulog. Ganun. At may mga iniisip din na problema. Pero alam ko na kayang-kaya. Yan. Kakayanin po natin. So, yun mga idol, no? At yun, sa mga kasama ko, mga kako-hunters ko, lahat ng mga hunters na makakita nito, mag-ingat tayo lahat mga bro. May message ko na yung mga kasama ko, mga idol. Sila Master J, ganun. Si Maui, Max. Si Dudoy, andun lang sa sala si Dudoy. Nagbabantay din. Habang ako, ito yung daanan talaga eh. Sa likod ng bintanang to. Ito daanan talaga, yung main. Kaya dito ako sumisilip. At maririnig ko naman kung may mga tao kasi yung puro aso yan dyan eh, sa likod. O sa harap. Puro aso yan dyan. At may daanan naman dun sa likod. Puro mga aso din. Kaya dun si Dudoy. May sala. Dun siya nakapwesto. Ganito lang din yun dun. May bintana na kung papatayin yung ilaw dito, makikita mo yung sa labas pero hindi ka makikita dito sa loob kung doon ka sa labas titingin dito. Kaya pero katulad nito nakailaw siya, makikita talaga. So yun mga idol, no? Pagpalain po tayo lahat at magdasal po palagi mga idol. At kayo din naman, wag na wag niyong kakalimutan na magdasal para sa safety natin lahat. Hindi lang sa atin mga sarili, kundi lahat po ng mga tao. Sa lahat po ng mga tao. Pagdasal po natin, lalong-lalo na bansa natin, Pilipinas na. Maging safety. Layo sa kapahamakan lahat. Yan. Yun. Maraming salamat po sa panonood at hanggang dito na lang po yung update natin. Abangan nyo na lang po yung mga video namin i-upload, no? So, yun. May love shoutout po sa lahat. God bless at more power po sa inyong lahat mga idol, no? Ito po si Brad Dudong Adventure na nagsasabing mahal na mahal ko po kayo.